So ito na mga Verdusyo, ang super trendy na mga lumang coins. Siyempre naman itong 1 piso na 1972 at 1974. Meron din po tayo niyan mga ka-Verdusyo. Sobrang trendy po ang mga coins na ito. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang dami po kasing gumagawa ng content na mga klase ng gantong coin sa social media, lalo na sa mga FB pages. Ayan. Itong piso na 1972 at 1974 ay sinasabi ng iba na binibili daw ng mataas, milyones pa nga eh. Kung tutuusin, milyones pa ang presyo. Eh syempre, yung mga matatanda po natin na mga hindi naman sila mga kolektor, pero syempre dahil kapanahunan nila ang mga coin na ito, naipon po nila ito. Naipon nila mga gantong klase ng coin. Hindi talaga sila totally mga collector ng coins. Pero dahil tawag nito, kumbaga parang nung demonetize po kasi ang mga coin na ito, syempre sa probinsya, karamihan po sa mga may hawak po nito, hindi nila nalaman kaagad na wala na palang value ang coin na ito or demonetize na ang mga coin na ito. Ayan. Ngayon, syempre, kung may hawak ka ng gantong klase ng coin, ang dapat iisipin kaagad natin ay ang mga coin na ito ay merong historic value. Historical po ang mga coin na ito mga ka-Bertusyo. Pero may mga nagsasabi din na ang coin na ito ay common lang. Common lang. Okay? Meron pa nga nagsasabi na ang bentahan nito ay nasa 5 piso hanggang 20 pesos per peraso eh. Meron pa nga nagsabi na mga content creator din, hindi ko lang alam kung totoo, na pag binibili nga daw nila ito ay kilo-kilo lang. Kilo-kilo kasi hindi naman ito gawa daw sa gold, which is totoo naman. Ito ay gawa lang sa copper, kung hindi ako nagkakamali. Copper lang po ito. So wala siyang AU or gold value. Pero ang pinanghahawakan naman ng iba patungkol sa coin na ito nga po ay may historic value. Ayan. Ang tagal na po kasi nito. At saka pangalawa, sino na lang ba sa atin ang may hawak po ng gantong coins? Kaya po pinaglalaban talaga ito ng iba. At meron talagang mga nagpo-post, hindi ko lang alam kung totoo. Eh syempre kailangan nyo pong suriin yan. Kailangan nyo pong alamin kung totoo talaga yung mga bumibili. Kasi yung iba ay nagpo-post pero di naman talaga bumibili. Nagsasabi ng ganong presyo pero di naman bumibili. Ayan. So, kung ang mga taong yun ay gumagawa ng video at talagang bumibili sila, pinapakita nila na bumibili sila ng gantong klase ng coin, hindi doon nyo po ialok. Ayan. Common man yan o hindi, kung ako ang tatanungin po ninyo, I would say na may mataas po ito na value. Para sa akin po ha, kung ako po ang bibili ng ganito, kasi ako ay namimili din naman, kung bibili man ako ng ganito, hindi ko ito titignan as common coin. Titignan ko po ito as a very historical value or coin na meron po tayo sa Pilipinas. Kasi ang tagal na po neto. At ang pangalawa, sino na lang ba sa atin ang may hawak ng gantong klase ng coin? Jose Rizal yan, 1972, 1974. Hindi ko man siguro ito bibilhin ng milyones katulad ng mga sinasabi ng iba. Pero for sure, mataas-taas na value po ang ipapalit ko po dito. Dahil collectible po ang coin na ito. Collectible kasi iilan na lang sa atin na may hawak talaga nito. Most likely mga matatanda sa probinsya at mga collector din na mayroong mga gantong klase or nagko-collect ng mga lumang coins. Okay? Common o hindi, mataas ang value nito para sa akin dahil meron itong historic value. Yun lang naman po ang aking defense sa coin na ito. The rest, bahala na sila. Kung i-rate ko man mga ka-Vertusio, kung alin po ang aling commemorative coin ang pinaka sikat sa lahat, siguro para sa akin itong People Power EDSA Revolution. Meron po itong face value na 10 pesos. Siyempre, naganap po ito noong 1988. Yan, nagkaisa po ang mga Pilipino po dito para tanggalin sa posisyon yung isang dictatorship po natin during that time na imbis na gumamit ng dahas at weaponry, lahat po ay nagkaisa na magdasal. And by the power of prayer po during that time mga Vertusio ay napaalis po natin ang nasa posisyon during that time. Sa tingin ko, kung ako ang nasa likod siguro ng paggawa ng commemorative coin na ito, gagawin ko dapat itong Kung ako lang kung ako lang, gawin talaga dapat na
Ang face value po nito ay 1,000 pesos, hindi lang 10 piso siguro. Pero syempre sila naman ang nasunod during that time. Okay? Sila naman ang may idea of making a commemorative coin para sa event na ito o sa pangyayaring ito. Yan. So, ang coin na ito mga Verducio ay hindi masyadong sikat Hindi po masyadong sikat. Pero yung celebration, sikat na sikat. Talagang walang pasok nga ito eh. Yung commemoration sa EDSA, People Power Revolution. I guess ito yung pinakasikat sa lahat ng commemorative coin. At kung makikita po ninyo sa social media mga Vertucio, ito ay rare talaga na klase ng commemorative coin. Hindi po ito tawag nito. Hindi ka makakita ng maraming kopya po nito. Ayan. Hindi marami ang nagiging kopya po nito. Hindi ko alam masyado kung ilan ang mintage na ginawa po nito, pero ang presyo po nito mga Kavertusyo ay hindi po bababa sa 20,000. Ayan. Hindi po bababa sa 20,000 po ang presyo ng commemorative coin na ito kasi very historic po kasi ang coin na ito, itong People Power EDSA Revolution. Yeah. May mga nakita po ako sa mga comment po ninyo na nag-o-offer po kayo ng ganito. Ako ay meron namang isa. I guess hindi ko naman po kailangan ng marami po nito. Baka sa near future kapag gagawa po kami ng coin set para sa commemorative coin na ito na People Power EDSA Revolution. Siguro gagawa kami. Pero for now, meron akong isa po dito. And sa mga nagbebenta po nito or kung magbebenta kayo nito sa iba, wag niyo pong ibenta ng below 20,000 kasi very historical po ang coin na ito. Okay po. Sino po ba sa atin ang meron po nito? 1988 po yan. People Power EDSA Revolution. Kung meron man kayo nito, swerte po ninyo. Again, advice ko po sa inyo, huwag niyo pong ibenta ng below 20,000 po 'yon dahil ang historic value po ng coin na ito ay hindi po matatawaran. Para sa akin mga Kavertusyo, ito ang pumapangalawa sa pinakasikat na commemorative coin na inisyu po sa atin ng BSP. Alam niyo po kung bakit ito naging sikat ngayon? Kasi ginawan po kasi ito ng movie. Napakagandang movie po mga Kavertusyo in honor po sa ating bida, sa ating national hero na si Antonio Luna. Ayan, ang dakilang general. Ayan. Ang commemorative coin na ito ay ginawa po syempre sa kanyang honor. Tapang at dangal. Dangal at tapang. Ayan. So, ang face value po ng commemorative coin na ito ay 10 piso. Pero syempre, pagdating sa market, hindi lang po 10 piso ang halaga po nito. Ayan. Meron ako nakikita na ang presyo po nito, kung isuma total natin siya mga Kavertusyo hindi ka po makakita ng commemorative coin na Antonio Luna na bumababa po sa 5,000. Always 5,000 and pataas po yan. And sa mga Kavertusyo, sa mga nakaraang subastahan na ang mga naging highlight ay commemorative coin, ito nga ay pumalo po ng 22,000. Ayan, umabot po ng 22,000 and up po ang bentahan nito. Itong commemorative coin na Antonio Luna. Sikat na po kasi ito. Sumikat na po talaga ang commemorative coin na ito dahil bukod sa historic po ang coin na ito, syempre yung kasikatan din po niya. Nung sumikat po ang coin na ito dahil po doon sa pelikula na pinagbidahan ni John Arcilla. John Arcilla yata yun kung di ako nagkakamali. Ayan. Nag-raise to fame po ang commemorative coin na ito at nagiging collectible po siya. Naging in demand. Madami ang gustong mag-collect ng gantong klase ng commemorative coin. Ayan. Kaya tumaas po ang bentahan po nito. Ayan. Iilan na lang din kasi talaga ang may hawak po ng gantong klase ng commemorative coin. Ayan, no? So, ang meron ako dito mga Kavertusyo ay apat. Apat po. Yung dalawa po dito binili ko. Yung dalawa ay fortunately nakuha po natin yan mula sa donation galing sa mga bata ko. Ayan. May mga bata kasi akong mga fan, syempre,
'Di ba? Nagbigay ng mga coin po sa akin tapos binili ko po yung iba naman ay binigay lang talaga sa akin yung and swerte tayo dahil apat ang meron tayo sa gantong klase ng commemorative coin. Kung meron po kayo nito mga ka-Vertusio, benta nyo po 'yan. Hindi po 'yan bababa sa 5,000. And always up po 'yan mga ka-Vertusio. Always up po ang value ng coin na 'yan. Antonio Luna commemorative coin.